bakit hindi ako nakagraduate ng high school. No? Ngayon guys, pag-usapan na natin yung 5 dahilan kung bakit gusto namin manatili dito sa Japan at tumira. No? Dito nga pala sa Japan guys, yung mga kinder, no? Halimbawa, bago sumapit yung, yung October, binibigay na yung isang buong schedule para sa isang buwan. Tulad lang nito guys. No? Bye-bye! Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi, and this is Akira, and this is Mami Lita, and this is me, Makolis Vlog. Let's go! Hi guys, pagpalang araw at uwi na naman tayo at buti ka mo nakaka-alas 7 na tayo, no? Nakaka-alas 7 na 7 hours na tayo. So for today's video natin guys, sa last part ng video ay magbibigay tayo ng dahilan at kung bakit gusto pa namin manatili at tumira dito sa Japan, no? Maraming magandang dahilan guys na kung bakit masarap tumira dito sa Japan. Example na lang yung safety ng mga bata, no? Kapag pumapasok, meron mga nagbabantay sa tawiran at marami pa, pero magbibigay lang ako ng 5 na nagustuhan ko. So, labas na tayo guys. So, out na tayo guys. Time po tayo. 5:08 na. At madilim pa rin, no guys. So, sasakay tayo ng service bus ngayon kasi 5:15 is aalis na yon. So, may kada 15 minutes nga ay maalis yon. Siyempre, hindi rin nalilate yun guys. Saktong 5:15 ay aalis yun. Nandito na tayo sa bahay guys at kapag tinapos na po itong video na to ay malalaman nyo po yung 5 dahilan ko po kung bakit nandito kami tumira sa Japan, no? So hindi ko lang po alam sa mga ibang kababayan natin na nakatira dito sa mga dahilan nila kung bakit ko sila mag-stay dito sa Japan. Babahagi ko lang po sa inyo yung sa akin. So bago po yun, sa last part na lang natin ilagay yung chikahan na yan o chika minute. Kasi po ay gawin muna natin yung mga gawaing bahay. Tulad papasukin natin yung mga bata at gawa tayo ng ating pagkain sa araw na ito, no? Let's go! Bali, gagawa nga pala ako ng sinangag by Makolis Vlog with love at bukod nga pala sa bawang ay syempre may itlog na hiniwa-hiwa at spam para maiba naman at sabi ko nga next vlog ay mag-diet ako pero parang hindi kaya. Siguro unti-untiin lang natin magbawas, mahirap kasi kapag bigla ang diet. Dito rin kasi sa Japan ang daming masasarap na pagkain, san ka man magpunta. Kahit sa convenience store ay marami kang makikita na matatakam ka pero syempre wala pa rin tatalo sa pagkain Pinoy. Kaya nga si Mami Lita ay pagkain Pilipino pa rin ang niluluto. Picnic nga pala nila bunsong Airi ngayon kaya gumawa si Mami Lita ng obento at ito nga pala yung piplituhin natin. Matagal na nga pala ito nakababat at meron nga pala tayong tungkotsu ramen na nasa at yan pa yung isang dahilan guys, napakaraming ramen dito na masarap at sulit ang presyo, kayang-kaya ng bulsa. Pero sablay yata yung nabili nating ramen guys, walang kataping-toppings kaya nga ito naisipan ko na lang sana lagyan ng itlog para na mas sumarap-sarap ng konti. Buti na nga lang guys at isa lang ang binili natin, hindi na natin bibili sa susunod dyan. Ngayon lang ako nakabili ng walang toppings na ganyan kaya ito mekos-mekos ng konti at medyo sunog na kayo piniprito natin kaya malapit na rin tayong kumain. At yung sili nga pala namin nilalagyan namin sa freezer para hindi madaling mabulok. Yan, ang konti naman nun sa'yo. Grabe naman yung kadait na yan. Lagyan natin na sili yung yung Lucky Me. Ay, nakuha ka dun. Ay, wala pa talaga tayo Lucky Me. Hindi. Ano gagawin? Ayan ba yung palabas na Arandia Massacre? Alin mo ngayon? Ba't nakalabas mo ngayon? Alin? Ano nga yan? Baka pinababasa ni Airi pag nilalabas niya nagpapabasa yun. So guys, naputol pala to. Exhaust fan. Hindi natin mapatay. Tinawag ko na to kahapon guys, no? Papalitan yata. Chinek na kahapon to eh. Nagsangag pa ako at luto pa tayo ng prito. Meron palang luto si nanay na kaldereta. Oh, sarap. Gara mo, no? Hindi mo sinabi agad eh. Thursday nga pala ngayon guys, no? At yun nga, may field trip sa bunsong Airi kaya bibili muna ako ng tubig na nasa PET bottles kasi ayun ang nakalagay sa sulat ng teacher. Bali, ito na nga lang pala yung bibil natin guys, 130 yen. Sana walang bayad yung palit ng exhaust fan guys, no? Kasi yung nakaraang nasira yung yung bidet namin, yung init yung nagpapainit dun sa upuan ay pinalitan yun ni Oyasang, no?
yung may hawak dyan sa apartment namin. Sana yung exhaust fan ngayon ay libre din. Kasi pag hila ko guys ay napatid eh. Yan, hindi natin alam kung kasalanan ko ba o kasalanan sadyang napatid na lang sa kalumaan, no? Pero naitawag ko na rin naman yun at kinausap nga ako at kahapon may pumuntang taga Panasonic at chinek, tapos sabi niya ay tatawagan niya ulit daw si Oya Sang kung anong gagawin. So hindi pa tumatawag sa atin si Oya Sang ngayon kung ngayon ba papalitan o papalitan lang yung naputol, no? So mamaya hatid natin si Bunso kasi picnic nila ngayon guys, parang field trip o picnic lang sa malapit lang naman, din naman ganong kalayuan yun, no? Ano sinusulat mo, Nak? Yung sagot sa teacher ni Irie? Ano ba sabi ng teacher ni Irie? Ano sasabihin ni Irie? Paikliin mo na lang. Hindi ko alam sasabihin. Hindi mo na alam sa Tagalog. Ang Jordan ni Ate Akira ayaw nang humarap sa camera guys, no? Yan, ang lamig na nga pala, no? Pero nakashort lang ako. Labas muna ako ulit guys. Yung sulat pala ng teacher kay Bunsong Irene nung nilagay dun sa booklet ni Bunso, isang sabi dun ay kabisadoy ni Irie yung lyrics ng kanta na para sa kanya kasi may kanya-kanya silang lyrics. Ngayon kasi meron silang parang Ongaku Hapyokai, no? Yung parang Christmas kantata na rin yun kasi sa December gaganapin yun, no? At pupunta kami doon. At baka din tayo mapag-video kasi naiilang na ako mag-video sa mga ang hirap mag-blur ng mukha ng bata. Pero kukuha tayo ng konting clip, no? Doon sa pupunta natin next time doon sa school nila Bunsong Irie pag nanood tayo. So si Akira sabi ko i-translate niya kung anong sinabi, nahihiya ay magpakita ng mukha. So ganun talaga pag nagdadalaga na, no? Alas 8 pasado na guys. Yung isang heater nga pala na yun guys ay nakabukas na, no? At nakaligo na rin si Bunso, i-blower na lang nakatapat sa heater kasi malamig na, Nak, no? Picnic kayo ngayon. Nakaalis na pala si Ate Akira, no? At si Bayaw Anthony ang naghatid today dahil Thursday, bukas Friday ako na naman. So ganoon lang talaga, paikot-ikot kaming magbabayaw para maghatid ng mga bata kasi malamig eh. Kawawa naman, maglalakad sila na ng malayo. Dito nga pala sa Japan guys, yung mga kinder, no? Halimbawa bago sumapit yung yung October or November ay binibigay na yung isang buong schedule para sa isang buwan. Tulad lang nito guys, oh. Yan. November. Yan. Kaya nakikita na dyan lahat kung anong mga susuotin nila, kung pang taiko ba, pang PE, or yung ganito, yung natural na uniform lang, kung may event ba sila ngayon. Kaya nalalaman namin ni Mami Lita kung ano yung mga pang-araw-araw na gagawin nila. So, tataka kayo ni Hongo. Siyempre guys, na-translate namin sa cellphone at gumagamit kami ng Google Translate. So, lalagyan natin ng gamot si Ai Chang sa muka para sa dry, no? Nalagyan kita. Dali. Ayan, ayan. Wow. Namumula kasi yung piskin ni Ai Chang guys, nagbablush. Namumula sa lamig. Yan. Para hindi mag-dry yung mukha mo. Pipiknik kayo, no, Chang Chang? Kamalikot dun, ha? Wow. Pakit pa, Kain na, ano kakainin niya? At ito nga pala yung nila, yung kakabisadoy ni Bunsong Ai Chang. Ito yung kakabisadoy may orange, ayan, Irie. Kasi hindi natin mabasa. Yamano Kajiteku Ki. Ito lang may klikayan nating basahin guys, no? So, konti lang naman yung sayo, Chang, eh. Konti lang sayo, Chang. Konti lang. Ano itong basa mo dyan? Kuwai. Galing naman. Kuwai. Kuwai. Kailan ba ito ngayon? Event nila na to? Yung yung kakanta kayo sa stage? Sinanutan ko. Kailan ba yung kakanta kayo sa stage, na? Stage? Di ba? Yung pa-practice na kayo? Horror? Hindi yung kakanta kayo ng pang Christmas, no?
Kailan ba yung pang Christmas nila? 24, sakto bakasyon nila. Ito nga pala yung breakfast ni Bunsong Airy. Chocolate. Nasa niya ko, natin siya nag-milk. Ipainom mo na lang yung gatas niya. Milk na lang. Milk na lang siya, inom ka milk. Milk na lang, no? Kasi magugutom ka dun eh. Magugutom ka dun. Mamamasyal kayo, tapos magpipiknik kayo eh. Jelly! Wow! Okay lang, tiran mo na lang ha. Binuksan ko na yun para hindi ka mahirapan ha. Binuksan ni Mami Buksan mo yan. nga. Buksan mo nga. Ako tinapay mo. Galing ah. Yung tubig niya, pakita mo. Yung tubig mo, Chang ha. Ha? Huwag malikot dun ha. Okay. Saan yung buabento ko? Eto na. Ando na, nakabalot na sa loob. Nagawa mo na! Siyempre. Kanina. Take your medicine na, Buntoy. Para yan sa ano to, sipon. Yan. Meron to nabibili sa mga sa Mercury Drugstore. Sa mga pharmacy dito, no, guys, no. Pangalan to, first aid. Pero kung hindi mawawala, sabi doon sa mga drugstore, ay ipa-check up pa rin, no. Ito pampakalma. Pampakalma ng ubo or sipon. Hindi, yung pula nito, yung sa ubo. Ay, sa lagnat yun, di ba? Pula. Yung blue, Sa ubo. sa ubo, no. Yun. So, Bapirin, guys, no. Ito yung ginagamit namin. Pero, meron pa kasi tayong tatabing tempra. Para pag nilagnat si Bunso. Kaya nga, pag nakauwi kami ng Pilipinas this year, ay bibili kami ng mga tempra, mga Robitussin, yung pambata. Kaya nag-i-stock tayo nung guys kasi matagal naman yun na-expired, no? Kaya nagtatabi kami. So, syempre, bibili rin tayo ng mga Lucky Me, Pancit Canton, yun. Sana nga, makawin tayo ngayon, December. At kung sinong malapit sa akin, makipagkita lang. Sabi yun, Tignan nyo yung drawing ni Ate Kira, guys. Oh. Papa Jesus daw. Galing, no? Mamaya nga pala, guys, hindi natin alam kung darating yung gagawa na itong Exos. So, kahapon, nasa kasarapan tayo ng tulog, biglang may kumatok. Tapos, hindi na tayo nakatulog kasi sinundo pa natin si Bunsong Airy. Tapos, maya-maya, nung patulog na tayo, bigla kumatok. Tapos mamaya, pagka sa kasarapan naman tayong tutulog, no? Kakatok na naman yun. So, dumating na yung bus, guys. Ay, Chang! Chotomati ka na, Sai? Wow! Galing ah! Bye-bye na! Bye-bye! Nakaalis na yung bus ni Aichang na mamaya susunduin na lang natin siya ng 2:30 dito ulit sa labas. Pupunta muna tayo dun sa kabilang bahay kasi si Bayaw Mark ay nakikisuyo, tawagan daw yung school kasi nga uwi sila ng Pilipinas nitong December 17, no? So tatawagan yung school para ipaalam yung dalawang bata, si Haru at si Mia. So siya nga pala, no, bago ko makalimutan, guys, no, ay may nagpapa-shoutout nga pala. Shoutout kay Chris Mendoza. So, shoutout sa'yo at lagi daw siya nanonood ng aking vlog, guys. Maraming salamat sa support. At meron pang isa, guys, no. Sa Facebook siya nag-comment, hindi siya sa YouTube nag-comment, no. Meron kasi tayong mga viewers na sa Facebook lang nakapag-comment kasi hindi sila nag-comment sa YouTube. Mga silent, no. Silent viewers. So, sabi dito, hello po, pa-shoutout namin po kami. Shoutout namin po kami sa next vlog nyo po. Lagi kami nanonood ng vlog mo. God bless po, Robbie and Jenny C. Okay, salamat po dyan, Sir Robbie and Ma'am Jenny C, sa laging panonood nyo. Thank you so much. Habang naglalakad tayo papunta dun sa bahay nila Yauba, ay kwentuhan muna tayo. Alam nyo ba, guys, kung bakit hindi ako nakagraduate ng high school, no? At elementary lang ang natapos natin, no? Ganito kasi yan, guys, no? 1999 graduate tayo ng elementary.
So nag first year tayo ng 2000 at nag first year ulit tayo ng 2001. So parehas drop out, no? Kasi nasanay tayo na ano yun nga, yung tatay ko ay may pera kasi nag-resign siya sa San Miguel Corporation, no? Doon sa Pandacan, Manila, sa Biata. So pagka-resign niya, nakakuha ng pera, nagpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan. Tayo ay nalak tayo sa sa pagsasayaw, gitara, tambay. Yan, kasi may pera, di ba? Natin iniisip na balang araw yung pinag-aralan ay magagamit pala, no? Pero sa gayon pa man, hindi tayo pinabayaan ng Diyos at kahit pa paano sinuwerte tayo sa buhay, no? Nakakakain tayo ng maayos, na ikataguin natin yung mga bata, no? Si Papa nga pala, simula na nag-resign, yun, yung kwento ko nga nung nakaraan sa bago sa Japan, buhay sa Pinas. Yun nga, si Papa lugi yung negosyo, nabenta yung sasakyan at iba pa, no? Si Mama naman, yung Pangasinan, nagtitinda na lang sa palengke. So buti na lang at tayo nandito. Yung kapatid ko naman may magandang trabaho at may negosyo din, may business kuno. Eh, hindi ko alam guys, hindi na kami nagkakamustahan ng aking kapatid. Pero yon, no? So sayang lang, no? At hindi natin na experience yung high school life at yung college. Kasi nga kala natin yung negosyo ng tatay natin at yung pera ay hindi mauubos. Pero nagkamali tayo doon at pinagkisiyan na natin ngayon. Bakit gising ka pa? Ha? Bakit gising ka pa? Hi to my vlog, Mia. Ay, Mia. Harumi. Mabilis. Love you. Ganun. Heart. Paano yung heart? Oh, heart. Ganun. Love you. Sabi mo, love you. Ano? Oo, ang galing naman. Sana, uy. Ohayou gozaimasu. Ito, simasen. Ito, Haru-kun to ka Mia-chan? Dela Cruise? リザさん。そうです。はい。リザクルーズさん。 Tapos na yung mission natin, guys. Ang mission naman natin mamaya ay magsundo kay Bunsong Airy. Ang hirap mag-diet, guys. Ang sarap kasi ng pagkain. Sarap kumain dito sa Japan, lalo na kapag malamig, no? Si Buddy nga, guys, nananahimik lang yan, no? Hindi ko ginagamit. Tinawagan ko nga pala yung technique yung gagawa. Tumawag kahapon, hindi ko naman nasagot. So hindi ko alam kung anong sasabihin niya. So baka mamaya tumawag yun. Lalaki ng bunga, guys, no? Mas pag tumagal-tagal yan, guys, nagiging orange. Ano kaya yan, guys, no? Hindi ba ano yan? Pongkan? Talaga sa Japan, hindi ko pa alam kung anong tawag doon. Pero pag maliliit pa lang siya, maasim. Kasi natikman ko parang kalamansi. Pero pag lumaki, nagiging green tapos nagiging orange, no? Comment down below naman, guys, yung mga nakatira dito sa Japan kung anong puno yun at anong bunga yun, no? Onay, guys, si Mas. Pero guys, kahit marami tayong dadaanan at abot kamay na nga natin ay hindi pa rin tayo pumipitas dyan. Siguradong bawal talaga yan, guys. Trespassing ang kaso dyan. Pero kung magpapaalam kayo at hihingi, siguradong bibigyan naman kayo dahil mababait naman ng Japanese. Isa lalaki na, no? Depende siguro sa taba ng pinagtaniman, no? Uwi na tayo, no, guys, no? At mag-i-edit muna tayo. Yung cellphone ko nga, guys, talaga sumuko na, no? Sumuko na yung camera. Ano, guys, oh. Ayaw na talaga niya bumukas, oh. Black, ayun, camera fail na naman, oh. Warning. Wala na to. Bale next year palitan natin to, no? Sana hindi pa siya masira, no? Magamit pa natin sa pag-edit, no? Yun nga pala, nakalimutan ko, guys, no? Pag uwi nga pala ng Pinas ay baka mag condotel lang kami ni Mami Lit, ano, kasi 2 weeks lang naman kami. O kaya makitira na lang kami sa mga subscriber dyan.
Hindi, joke lang guys, no. Joke lang, no. Naghahanap pa kami ni Mami Lita ng matutuluyan sa loob ng 2 weeks. Gusto namin kasi may swimming pool guys, kaya gusto namin mag-enjoy sa loob ng 2 linggo lang, no. Para mawala ng stress. So yan guys, pag-usapan na natin yung 5 dahilan kung bakit gusto namin manatili dito sa Japan at tumira, no. Kaya nagbabalak din kami mag-permanent. So, unang-una sa lahat ay yung katahimikan, peaceful life, no. Kung sa umaga sa Pilipinas ay may mga tambay na at may mga marites dito sa Japan guys, sa umaga kung makikita nyo ay walang katao-tao. Ang makikita nyo lang ay yung mga pumapasok sa trabaho. So makakarinig lang kayo ng ingay kung may ginagawang bahay sa mga kapitbahay nyo. So yun, kaya katahimikan, no? Peaceful life in Japan, no. At ang pangalawa guys ay yung, para sa akin lang to guys yung allowance ng mga bata. Ngayon kada 2 months ay may dumating silang allowance na galing sa government, no, sa City Hall. At bukod pa doon ay meron silang libre sila sa hospital bill. Tapos yung mga gamot nila ay libre din, no, dahil sakop sila ng insurance namin. At meron silang voucher na medical voucher galing City Hall. Pag pinasend nyo yun ay siguradong walang babayaran ang bata sa ospital o sa mga pharmacy para sa kanilang mga gamot. Wow! Alright. Pangatlo na tayo guys. Ang pangatlo sa akin guys, no, para sa akin lang to guys base sa aking mga karanasan dito sa Japan. Pangatlo ay ang humanity guys, no? Ang magiging makatao. So dito makikita nyo sa mga train station may mga wheelchair, ay sadyang may mga talagang nilalagay sila para makatawid yung gulong dun sa butas ng tatawiran pasakay ng tren, no. So talagang makatao sila, hindi katulad sa atin. Halimbawa dito may na-aksidente, nagbabike na tumba, tatawag agad ng 911 so para papunta ang ambulansya at makuha sila. Sa Pilipinas o sa ibang bansa, pag may na-aksidente, bukas ang cellphone, video agad, vlog, video agad. Hindi ganun dito guys. Dito kapag may ganun aksidente, tawag agad sila ng ambulansya, no. Katulad yung nangyari kay Mia dati, naipit yung paa sa bike, silang dalawa nakira na sa bike. So may concerned citizen agad na tumawag ng ambulansya, kaya nagulat kami. Si Mia ay dinala ng ospital. So yung pang-apat naman guys ay yung time management, no. Kung dito sa Japan, train, bus at iba pa na transpo ay nasa tamang oras. At kung malate man sila ay magpapasya sila o magmamike doon sa buong istasyon na malilate sila, gaminasay ganon. So lagi nasa oras, kaya hindi ka pwedeng malate hindi ka pwedeng malate umuwi. Kaya yung oras dito ay mahalaga, bawal malate guys, no. So time management ang kagandahan nito sa Japan ay nasusunod. Siyempre yung pang-5 at huli sa lahat ay yung sahod. Yung sahod guys dito, yung minimum na sahod per hour, sabihin na natin 1,000 per hour, no. So sa loob ng 1 buwan ay kaya mo nang bumili ng iPhone 17. Hindi tulad sa Pilipinas tayo, yung minimum tapos sinahod, pinagsama natin yung kinsenas at katapusan, ay hindi makakabili ng iPhone 17 yan guys. Dito sa Japan ay pag yung 1 buwan mong sahod ay tinabi mo, kaya mong bumili ng iPhone 17. Pero hindi ka lang kakain muna, tamang itlog. Tamang itlog ka lang araw-araw. Hindi guys, pero totoo yun. Tsaka maraming second hand shop dito na kaya mong bilhin yung mga gusto mo, yung mga hindi mo nabibili sa Pilipinas naman. Bawa, minimum mo isang araw 700. Sorry, excuse me. Hindi mo mabibili doon sa Pilipinas, no. Dito yung isang araw mo, isang lapad, marami nang mabibili.
kahit mga gadget ay kaya, no. Hindi ko sa minamalit ng Pilipinas, pero para lang sa akin, kung papipiliin ako sa nakatitira, syempre pagka for the goods na, doon tayo sa Pilipinas. Pero habang nagpapalaki tayo ng mga bata, at dito muna tayo sa Japan, no. Syempre dito na rin sila mag-aasawa, yung mga bata, no. Kami ni Mami Lita pag tumanda ay magpo-for the goods na lang sa Pilipinas. So yun po ang aking 5 dahilan kung bakit gusto namin manatili ni Mami Lita dito sa Japan at dito na kami mag-permanent, no. So mamaya susundin ko si Bunsong Irie at maraming salamat po sa panonood at thank you so much sa mga bagong subscriber at sa mga mag-subscribe pa. Sana ay nagugustuhan nyo po yung aking mga vlog. Presya na po kayo at ngayon ko lang sinabi yung 5 dahilan ko kasi syempre ginawa muna natin yung mga gawaing bahay at bata at iba pa etc. No? Kumain, ganun talaga bago natin gawin yung talagang purpose nung video ito. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Oras na rin, mamaya tulog na tayo at susundo pa tayo at papasok ulit. Bye, see you next vlog. Yan